siya ilalabas na ngayon. Kahapon lang namin nalaman. Dati October ang 74 anyos sa si Tatay Dan, hindi niya Yanta. Pero hindi na raw niya kakayanin pang bumalik dahil sa kanyang edad. Kaya susubok na lang daw siya ng ibang pagkakakitaan. Talaga ng baka o baboy, dahil pwede ka naman ito ang nakatulong. Makita. Kabilang sina Bert at Dan sa 125 lumaya kanina matapos mapagsilbihan ang kanilang mga hatol. Pero ang isa sa kanila may halong lungkot daw dahil may mamimis daw sa loob. Yung mga pakikasama namin mga escorted graduates sa pag-igarahan saka yung respeto at paggalang. Ang isa naman ito na 17 anos pa lang tulong may pangako. Promise. Promise niyo po yun. Hindi Hindi na po babalik dito. Itinatatua raw ng Bureau of Corrections ang pagdaya ng mga PDL. Patuloy din daw silang gagabayan ng course sa kanilang pagbabagong buhay. We want you to be Well. part of society. We want you to be a fruitful part of the society. No? Hi, vlog. Productive at hindi po kayo Ay, pinamaliit nagkakit-kit ng mo. ating lipunan. We want you to be prepared for your second chance in life. Hindi nga biro ang buhay sa loob. Ade ka langgang. At sa tagal ng panahon ng kanilang ginugol sa loob, handang-handa na raw silang harapin ang panibagong buhay na puno ng pag-asa. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Problema ngayon ang matitirhan para sa 13 pamilya na sunugan sa lungsod ng Caloocan. Wala na nga matutuluyan, wala pa silang naisalbang mga gamit. Nakatutok, si Rocky Polito. 13 pamilya nawala ng tirahan matapos matupok ng apoy ang 7 bahay sa barangay 67, Caloocan City bago mag-alas 10 ng umaga kanina. Walang nasawi o nasaktan pero walang naisalba ni isang gamit ang mga residente. Sobrang bilis ng pangyayari. Puro kahoy po kasi nandun. Kaya bigla lang po lumayag. Umabot sa second alarm o humingi na ng tulong sa mga kalapit na fire station ng Caloocan BFP dahil magkakalikit ang mga bahay kaya madaling kakalat ang apoy. Medyo nahirapan lang kami sa mga nakaparadang mga sasakyan. Hindi kasya yung mga truck. Hindi naman naapektuhan yung response time. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ng sanhi ng sunog. Magbibigay naman daw ng tulong ang Caloocan LGU sa mga nasunugan tulad ng evacuation center, makakain at pinansyal na tulong. Pero malaking hamon pa rin daw ang pag-ahon para sa mga nasunugan, lalo na ang matitirahan. Siguro po, tingin-tingin mo na po kami. Kung sa mga kilala po natin, na pwede po masilungan, masamantala. Para sa GMA Integrated News, Bakit Pulido nakatuto, 24 oras. Good news naman mga kapuso, may inaasahan ulit na big-time rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa papasok na linggo. Hanggang 2 piso at 25 sentimo ang posibleng kaltas sa kada litro ng gasolina. Hanggang 85 sentimo naman sa diesel. At hanggang piso kada litro ang inaasahang rollback sa kerosene. Ayon yan sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau base sa datos ng 4 na araw na trading. Kasabay ng pagtatapos ng 2024 Balikatan Exercises, inanunsyo ng Defense Department na magiging mas malawakan ang pagsasanay ng militar sa susunod na taon. Kabilang dyan ang actual combat simulation na inaabangan na raw mismo ng Pangulo. At nakatutok si Chino Gaston. Ang matagumpay na mag-target at pagtama sa isang barko ng mga makabagong missiles ng AFP. Joint sail ng Philippine Navy warships kasama ang US, France at iba pang kaalyadong bansa sa karagatan ng Palawan. At ang iba pang joint military exercise ng mga sundalo at armas ng US at Pilipinas sa 2024 Balikatan Exercises. Lahat yan, pagpapakita raw ng kahandaan ng dalawang bansa na harapin ang anumang panlabas na banta. Ang susunod na balikatan, inaasahang tampok ang isang actual combat simulation gaya ng pag-atake ng isang kalaban sa Pilipinas at ang pagtugon dito ng pinagsanib na puwersa ng mga Amerikano at Pilipino. Inaabangan na daw ito ni Pangulong Marcos ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. I believe in Saturday. Hope to the best.
the combined capabilities is the most realistic set of scenarios possible for 2025. I believe that next year's exercise Nalaload ah. and I was told that Nalaload na ako sa mama. Singawa oh, singawa. Ayun, dala. Diyan ang mga pinuno ng puwersa ng Pilipinas at Amerika. I think it's safe to say that we'll look to improve and continue the great momentum. We have an increasing lethality by sensing the battle space and employing long-range fires. And I think we will also, as part of the full battle test, we will look to increase our interoperability that's ready to go, time now, ready to handle any adversary that is foolish enough to challenge our shores, our democratic way of life. full battlefield test will mean the demanding exercise. The challenges as the exercise will be more elevated. It will require a better force integration. Kahapon sinabi ni Teodoro na dapat palabasin ng bansa ang mga Chinese embassy officials kung totoo nga ni-record nila ang isang phone conversation sa pagitan ng AFP West Coast Commander at isang Chinese diplomat noong Enero. Si National Security Advisor Eduardo Pablo Jr. Naku, magsamamagod. Foreign Affairs na panagin at palusahan ang pagbabalabang ng Chinese embassy ng mga kasunod-sunod transcript ng Tama na. Ang kunik. na ang bagay ng Chinese embassy Naku, mama, para kunik. matira at pagwatak-watak ng mga Pilipino. Paglabag daw ito, hindi lamang ng batas ng Pilipinas, kundi ng Vienna Convention on Diplomatic Relations. Para sa GMA Integrated News, sino gusto nakatutok, 24 oras. Pinahito ng mga Pilipinas sa pagiging reliable provocative o mapanghamon sa Butang nga ito ka. Nawa, oh. Dito ka banda, ito. Ay, o katotohanan paggawa ng mga hakbang na mas makakasamaan nila sa Pilipinas. Tila humihina ang nila ang Pilipinas at wala na rin daw saysay ang ipinupunto ng bansa. Siniling ko na na payagan sa CNA, PNP at sa Secretary Ano. Sa Pasay, ang mga biktimang nakaligtas doon ng salamat ng investigasyon ay bantang lakbay nakatulog si Salima Rembrandt. Nagkasaglayan, ika-ika pa rin ang isa sa mga banyagang biktimang naligtas sa sinalakay na Dragos Camp Hub sa Pasay, Oktubre noong isang taon. Kasama iba pang Chinese cargo workers, nagpunta sila sa Department of Justice para maghain ng reklamo forced labor o slavery na paglabag sa anti-human trafficking in persons law laban sa pituring Chinese na nagpapatakbo ng smartphone technology. Ito rin yung logo na natuklasan may prostitution din at torture chamber. Sila po mga foreign nationals kasi nagtutorture sa kanila. May warrant sa People's Republic of China. Pero syempre, uunahin po muna natin na wala lagi, Lord. Labing isang na mga Chinese ang mga kasama rin yung nireklamo para sa kanilang papel sa trafficking. Labanan sa anti-Tokyo. Hanggang sa board members. Ilak na, ilak. Incorporator sa ating all Filipino. So, we suspect na just Nang wala, signal.